Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong full moon in Gemini na mangyayari sa December 15, 2024 at 5:01 p.m. Philippine time. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video. And comment na rin kayo kung naka-resonate kayo sa reading. Okay, so this reading, maaring mas maka-resonate dito yung mga Libra rising. Okay, so for you Libra, itong full moon in Gemini is happening in your 9th house of adventure, travel, philosophy, or anything na nagsaspark ng iyong knowledge and yung inyong paniniwala. So, yung iba, Libra, pwedeng may nagbabago sa inyong belief system. May mga nare-realize kayo sa buhay ninyo na yung mga bagay na dati niyong pinaniniwalaan. Tapos, as you grow older, nare-realize mo na ay parang parang may loophole pala yon, or parang hindi pala totoo yon, or parang it doesn't make any sense, ganyan. So, yung iba sa inyo, maaring meron kayong let go na belief system. So, for some of you, pwede itong religion na pina-follow ninyo, or parang nararamdaman nyo na hindi na kayo nakaka-resonate sa relihiyon na pina-follow nyo, at meron na kayong bagong nagiging interest na kumbaga nagiging in alignment sa inyong paniniwala. Or pwedeng merong tao na i-impluwensya sa'yo na alamin pa yung ibang kaalaman. Alamin yung ibang kaalaman. This can be anything, hindi lang to related sa religion. This can be any perspective, any belief system. Okay? Pwede rin sa esoteric, no? Pwede rin, kung dati hindi ka naniniwala sa tarot, ngayon naniniwala ka na, or mas gusto mong matutunan, even astrology, or numerology, Chinese astrology, sa yung mga esoteric, pwedeng ganon, no? Yung iba naman sa inyo, maaring meron ditong mag-abroad, oo, or nagpaplano na mag-abroad, or nag-aasikaso na ng kanyang mga papeles. Kaya medyo emotional kayo kasi syempre mahirap mawalay sa pamilya, tapos may bago kang bansa na titirahan. Pag mag-a-adjust ka ng culture. But I think you realize na ito ay magkakaroon ng malaking tulong sa'yo, no? Para mas mapaunlad mo yung buhay mo kasi Jupiter is also here. So, you're really expanding your horizon, your capabilities, your network. And I think, merong mga sumusuporta kasi sa'yo rito eh. Kaya mas lalong lumalakas yung loob mo. Di ba masarap gawin ng isang bagay kapag may suporta kang nakukuha sa mga taong mahal mo, or sa komunidad mo, mga kaibigan mo. So, I see you being supported by the people na mahal mo, or mga taong mahalaga sa'yo. So, meron ka kasing gustong i-pursue na pangarap. I think, for the longest time, no, or for quite some time, napipigilan ka na gawin yun. Pwedeng masyado kang maraming responsibilities para asikasuhin yung mga bagay na pang sarili mo. So, ngayon, may pagkakataon ka na gawin yan, na asikasuhin mo naman ngayon yung sarili mo. Oo. Kasi meron ka rin sarili mong pangarap na minsan nagsasakripisyo tayo, 'di ba? Para sa mga taong mahal natin, kasi sa panahon na yun talaga yung kailangan gawin. Okay? So, example, yung mga magulang, mga nanay, lalo na yung mga nakapag-asawa ng maaga or nagkaanak ng maaga, hindi sila prepared sa mga
responsibilities ng pagiging isang ina or isang magulang, no? At kailangan magsakripisyo, no? Isasantabi mo yung sarili mong mga pangarap para sa anak mo kasi nag-iiba ka na ng priorities, no? So, for some of you, maaring ito na yung time na makakapaglaan ka na ng panahon para sa sarili mo. Para ma-explore mo na yung mga gusto mong mga gawin. Yung iba naman, pwede ang pumipigil sa inyo is health condition ninyo. Pwedeng kahit anong health condition. So, maaring isinasantabi nyo kasi kailangan yung pagalingin yung sarili nyo, kaya hindi nyo pa nagagawa. So, yung iba, maaring ngayon, nagagawa nyo na ng paraan. So, example, malabo yung mata mo. So, nahihirapan ka na maghanap pa ng ibang trabaho kasi nga, hindi pa natitreat yung malabo mong mata, hindi ka makabili ng salamin. So, ngayon, nakabili ka na ng salamin, so, pwedeng one step closer na yan sa mga goals mo. So, this can also apply to any career path. You have the Three of Wands. Meron talagang paglalakbay, Libra. Alam nyo, masaya sa inyo yung mga taong, lalo na mga kaibigan nyo. Na nakakaalam ng storya ng buhay nyo. They really support you. Oo, excited sila sa bagong i-explore mo. Yung iba medyo emotional kasi syempre mga importanteng tao tong iiwanan nyo. But at the same time, they are also happy sa mga adventures na gagawin mo, yung mga i-explore mo. Yes, exploration talaga to, Libra. Pwedeng exploration to in any way, shape, or form. Okay? So, hindi lang to pag-abroad. Pwede rin tong pag-explore para maabot mo yung pangarap mo. You have the Strength card and the Five of Swords. Nako, lakasan mo lang yung loob mo kasi syempre hindi naman lahat gusto yung nangyayari sa'yo or masaya sa nangyayari sa'yo. 'Di ba? Lalo na kung meron kang oportunidad na makapag-abroad. Yung iba dyan, na iinggit, okay? So, lakasan mo lang yung loob mo. Be real. Take a reality check. So, practicality rin ang importante sa'yo, Libra. Kung yung mga actions mo ba, practical ba to, logical ba to? Dahil syempre, mahirap naman na masyado tayong maging delusional na magplano dahil lang sa mga delusions natin or parang sobra ng layo, no, sa mga goals natin. So, for some of you, you're going to have this reality check na ito ba ay achievable? Oo. Yes. Balance spirituality. Diba? Balance spirituality and practicality. Yes. Yung spirituality is your faith. Yung pananalig mo. And practicality is achievable ba siya at this point? 'Di ba? So, iba-balance mo yan. So, that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye!